Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Paano naman ang pag-uusapan natin ngayon, Nocturnes? At ang tanong na ating sasagutin ay, paano mag-shopping ang lalaki? Ayoko mag-stereotype. Kasi alam ko naman, iba-iba ang mga tao, iba-iba ang orientation, saka panlasa sa mga binibili. Okay? Pero ang common observation na napapansin ko, kumpara sa babae, kadalasan di sa lahat ng panahon, mas mabilis mag-shopping ang lalaki. Kasi kapag nakita na yung kailangan, sabay kuha, bayad, alis na. Kumpara sa babae, naghahanap pa ng maraming option bago mag-decide. Pero kapag lalaki, parang ang daling ma-please, in other words. Or kung maghanap man ng option, mas mabilis pa rin makapag-decide. Kaya, ano yung, kumbaga, importansya ng yan? Kasi dahil nga yung ating pinag-uusapan, mahalaga ba na marami kang pinupuntahang lugar na iisa lang naman yung item na kailangan mo, pero mahalaga ba na marami yung pinupuntahan mong stores para lang sa iisang item? Kailangan mo ba ng 5 stores yung puntahan mo bago ka talaga makapag-decide? Sa aking personal opinion, no, depende kasi kung pangmatagalan yung item na bibilin mo, kuwari, laptop, malamang gusto mo, every after 5 years ang palit, diba? Siguro yung sa baga ng pagkakataon, maganda na marami kang options. Pero hindi naman siguro kailangan 5 stores yung puntahan. Pwedeng hanggang 3 lang. Ngayon, kung ayaw mong marami kang steps na magagawa sa araw na yun, well, depende din kasi kung nagbaburn ka nagpapabayad ka, siguro makakatulong yung maraming stores ang pinupuntahan. Pero kapag hindi naman, let's say, ka naman talaga nag-aim for a certain number of steps, pwedeng bago ka lumabas, mag-research ka na. Research mo na yung mga brands na pwede mong bilhin para dyan sa item na pangarap mo. Kuwari, laptop, balik tayo dun. Pwedeng tumingin ka ng at least 3 brands, tapos depende sa specs, at saka sa presyo, saka preference mo, diretso ka dun sa store na yung pupuntahan, na yung pwedeng pagbilan nun. Pero, mind you, kapag sa online ka lang kasi magre-rely, pwedeng iba yung actual na specs o price na makikita mo dun sa store kapag punta mo. Kaya maganda din na may backup preferences ka. Saka para kung sakali man, pwede ka naman din pumunta ng ibang store para dun sa alternative. Yun, kapag long term, para lang sa long-term items, yung mga pagkakaroon ng maraming option. Pero kapag, let's say, yung mga things like, face mask, yun. Since, ako, personally, in-encourage ko yung reusable na cloth mask, yung gamitin. Yung mga ganong bagay, siguro pwedeng isang tingin lang, hablot agad, tas bayad. Pwedeng ganon lang. Basta, ano ba yung item na gusto mo na matagal bago mo palitan? Yun yung damihan mo na. Kung nagusto mo ang video na ito, pakilike lang. Kung may mga comments ka, may questions o disagreement sa pagdating sa paano mag-shopping ang lalaki, i-comment mo lang sa baba. Tapos, i-share mo to sa mga ibang mga tao na gustong maintindihan kung bakit ganun ang shopping behavior ng mga lalaki. Or, comment mo lang din kung may mga stats ka, actual stats na shopping behavior ng mga lalaki. Yan, i-share mo lang yung link dun sa journal article na nabasa mo. So, hanggang sa susunod na episode, panatilihin na iyong tikas. Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo, panatilihin ng iyong tikas. Wallet yan o yung tipong okay lang na panandalian lang. At bakit wallet yung binigay kong example? Sorry. Pamatagalan pala yun.